Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang kongresista sinabing dapat lamang na ipagpatuloy ni Sara Duterte ang trabaho bilang vice-presidente. Mga panukalang batas para sa displaced Filipino workers ng Pogo sinisayat sa pagdinig ng Kamara. BBBM layong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. DA layong mag-angkat ng gulay at isda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pinsala dulot ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 100 milyong piso. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Alinsunod sa mga imbitasyon sa pagdinig ng Kamara sa budget ng OVP na hindi sinisipot ng Vice Presidente, ilang mga mambabatas ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil dito. Pakinggan ang ulat ni Princess Castro. Walang personalan at trabaho lang. Yan ang naging pahayag ng ilang mambabatas hinggil sa kamakailang pagdiriwang ng anibersaryo ng Office of the Vice President. Ang mga pahayag na ito ay bunsod sa kasalukuyang usapin ukol sa mga imbitasyon sa pagdinig ng budget ng OVP na hindi sinisipot ni Vice President Sara Duterte, kung saan tila nakikita naman ang presensya at paglalaan nito ng oras sa kanyang tanggapan. Paliwanag din na House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua at House Assistant Majority Leader Amparo Maria Pami Zamora, ang mga programa at proyektong isinasagawa ni Duterte ay marapat lamang dahil sa kabila ng lahat, may tungkulin pa rin itong dapat natugunan sa kaniyang tanggapan. Ngunit kung wala umanong tinatago ang bise, ay wala ring dahilan para hindi pumunta, mag-oath at sagutin ang mga katanungan ng Kamara. Dagdag pa nila, bagamat may sinumiteng sworn affidavit na siyang tinatanggap ng Kongreso, hindi ito sapat dahil ilan sa mga katanungan ng komite ay tanging ang bise lamang daw ang makakasagot. Ding pahayag ni Zamora, if she was able to arrive last week, we expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Ilan sa mga nangangailangan ng kasagutan na tinutukoy ng mga kongresista ay ang issue sa mga isinumiteng acknowledgement receipt na may kahina-hinalang mga pangalang animoy hango sa brand ng mga pagkain tulad ng Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova at Carlos Miguel Owishi. Samantala, pahayag naman ni Chua, kung makakatulong po yung pag-attend niya dun sa affidavit na kanyang in-issue, definitely. At least po, malinawan po yung mga miyembro po ng committee. At kasi baka mamaya may mga nakalagay doon na hindi naman na ipapaliwanag ng maigi. So yun po yung tamang opportunity nang marinig po natin mismo sa bibig po ng ating Vice Presidente. Sa kabilang banda, wala naman daw kaso sa kanila ang pagsuporta at pagtatanggol ng mga supporter ni Sara, maging ang mga pangbabash na kanilang natatanggap sa mga taga-suporta ng bise. Ang mahalagaan nila ay patuloy na nagagampanan ng bawat isa sa Kamara ang tungkulin nila bilang isang mambabatas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Habang hindi dumalo si Vice President Sara Duterte, kasabay nito ang mga opisyal sa ilalim ng kanyang opisina ay napatawan ng contempt bunsod ng parehang dahilan. Tunghaya ng detalye sa ulat ni Jade Buhoy. Kahapon, ika-19 ng Nobyembre, opisyal na nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng kanyang di pagdalo sa pamamagitan ng liham na ipinadala kay Committee Chair na si Joel Chua kung saan kalakip nito ang rasong hindi rin naman siya tinanong sa pagdinig noong ika-20 ng Setyembre. Sa nasabing pagdinig, pinatawa ng contempt ang ilang opisyal ng Office of the Vice President o OVP dahil sa makailang beses na hindi pagdalo rito. Ayon kay Representative Jill Bongalon, isa itong hindi paggalang sa komite. Partikular na ang hindi pagdalo ni Lemuel Ortonio. Dito kanyang ipinahayag na ang pagpataw ng contempt ay may kaakibat na pansamantalang pagkakakulong sa Bicutan Prison. Ang nasabing pagkakakulong ay maaaring tumagal ng 10 araw. Bahagi nito, ang nasabing contempt para sa mga opisyal ay pinataw dahil sila'y nangakong dumalo at tumistigo para sa pagkakagamit ng nasabing pondo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng pagkawala ng mga trabaho ng ilang manggagawang Pilipino dahil sa pagkasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, tinalakay ang mga aksyon ng mga kagawaran at ahensya na nakatalagang tumugon sa employment recovery ng naturang sektor. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Tinalakay nitong Martes ng Committee on Games and Amusements ang mga panukalang batas para sa employment recovery ng mga displaced worker na naapektuhan ng pagsasara ng mga POGO sa bansa. Sa naturang pagdinig, imbitado ang 14 na kagawaran at ahensya ng gobyerno na kinabibilangan ng Department of Finance, Foreign Affairs, Justice, Labor and Employment, Interior and Local Government, Bureau of Internal Revenue, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Bureau of Immigration, Philippine National Police, Presidential Anti-Organized Crime Commission at 4 pa na sangay ng pamahalaan. Kanilang tinalakay ang pagpasa ng mga panukalang batas sa pagban ng POGO. Ito ang House Bill numbers 10987, 10725, 10636 at 10525. Sa panig naman ng PAGCOR bilang chairperson ng employment recovery ng mga manggagawa, hininga ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop ng documentation plan ng tinalagang technical working group para sa mga programa o mga hakbangin nito na tutugon sa pangangailangan ng naturang sektor. Agad na ipinapasumite ng kongresista ang plano at estratehiya ng PAGCOR upang matiyak na nagagampanan ng wasto ang trabaho at tungkulin nito. Sa kabilang banda, isa sa mga paunang aksyon ng DOLE ay ang ikinasang job fair sa Mall of Asia nitong Martes para tumugon sa higit na 20 displaced workers ng POGO. Sa pagdinig, nabanggit din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang issue sa umano'y back-to-back racket ng BI kung saan sa naturang modus ay pinababalik din umano sa Pilipinas sa oras na may saayos na ang mga kaukulang dokumento ang mga POGO worker na nakaalis na ng bansa. At dahil wala pang sapat na datos patungkol dito, ito ay sisiyasatin sa mga susunod na araw upang mabigyang linaw sa mga susunod na pagdinig. Tiniyak din sa pagdinig na target na may pasara ang lahat ng POGO hanggang sa katapusan ng Disyembre ngayong taon. Samantala, matapos ang pagsang-ayon ng concerned agencies, inaprubahan na ng komite ang House Bill 10987 na naaayon sa pagsasama-sama ng 3 pang nabanggit na panukala na maaari pang mabago. Ito ay dahil napagkasunduan ng mga may akda na mas malaki ang negatibong dulot ng mga POGO gaya ng krimen kumpara sa positibong dulot nito sa ekonomiya ng bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tatlongput-anim na araw na lang, Pasko na. At kasabay ng araw ng Kapaskuhan ay nagsisimula na ring lumamig ang klima sa ating bansa.
Ito ay dulot ng pagsisimula ng panahon ng amihan kung saan inaasahan pa ang mas malamig na panahon sa mga susunod na linggo. Partikular ang pagtaas ng atmospheric pressure at paglamig ng surface air temperature sa hilagang bahagi ng Luzon. Noong nakaraang taon, buwan ng Oktubre nang magsimula ang amihan na natapos nitong buwan ng Marso. Susunod sa News Force. PBBM naniniwala sa kakayahan ng LRT-1 Cavite Extension na maibsan ang pasanin ng mga commuter. Pilipinas at Espanya magtutulungan upang paunlarin ang human resources sa pagitan ng dalawang bansa. PBBM layong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layo nitong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. Ito ang pahayag ng Pangulo sa isang ambush interview sa Catanduanes na pagbabahagi pa niya, nagkaroon ito ng congratulatory call kay Trump. Napag-usapan umano sa naturang phone call ang patuloy na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Sinabi din umano ni Marcos na karamihan sa mga Pilipinong nasa Amerika ay bumoto kay Trump. Kumpiyansa ang Pangulo at ang kalihim ng Department of Transportation o DOTR na bukod sa mababawasan ang oras ng biyahe sa LRT-1 Cavite Extension Project ay mapapadali rin nito ang paraan ng pagko-commute. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos na formal na nagbukas noong 16 ng Nobyembre, ang Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project ay naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa oras na matapos ng buo ang proyektong ito ay mapapagaanan nito ang araw-araw na pagbabiyahe ng mga commuter. Sa kasalukuyan ng Phase 1 na umarangkada ngayong buwan ay ang pagbubukas ng mga bagong istasyon. Ito ay ang Redemptoris Asiana Station, Mia Road Station, PITX, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station na mayroong kakayahan na mapagserbisyuhan ang 80,000 pasahero. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos at ng kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Jaime Bautista, magiging 14 na minuto na lamang ang oras ng biyahe mula Baclaran patungong Sucat. Kaya hangad din ni Marcos na matapos sa lalong madaling panahon ang natitirang 3 istasyon sa Las Piñas, Zapote at Nyog nang sa gayon ay maging 25 minuto na lamang ang magiging biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Ayon sa Pangulo, marami pang proyekto na pangtransportasyon ang patuloy na isinusulong kung saan ang LRT-1 Cavite Extension ay isang patunay sa dedikasyon ng pamahalaan na mas maging komportable at mabisa ang transportasyon sa bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Personal na tumungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Catanduanes matapos masalanta ng bagyong Pepito ang probinsya. Sa kanyang pagbisita ay pinamahagi ng Pangulo ang Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng lubhang apektado. Nakatanggap din ng 5,000 piso bawat isa mula sa DSWD Field Office, Bicol Region, ang 500 pamilya ng Barangay Rawis at Kapilihan. Aktibo at agarang pagresponde ang isinagawa ng Philippine Red Cross o PRC sa pangangailangang pangkalusugan ng mga residente sa ilang probinsya na apektado ng nagdaang bagyo. Makibalita kay Daniza Lopez.
Patuloy na tinutugunan ng Philippine Red Cross o PRC ang pangangailangan ng bawat nasalanta ng bagyo sa iba't ibang probinsya gaya ng Quirino, Camarines Sur, Tarlac, Nueva Ecija at Catanduanes. Handog ng PRC Health Service sa higit 1,000 individual ang disease prevention at health promotion sessions sa mga nabanggit na probinsya upang tugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng bawat apektado. Kasabay nito ay ipinamahagi rin ng PRC ang mga gamot at bitamina para tugunan ang medikal na pangangailangan ng mga biktima kasabay ng libreng konsultasyon. Kahapon lamang na umaga ay hatid nito ang malinis na tubig para sa mga residente ng Barangay Centro Enrile, Cagayan dahil hindi pa rin makababa ang karamihan dahil nananatiling mataas ang level ng tubig baha sa naturang lugar dulot ng bagyong Pepito. Pahayag ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon na nanatiling handa at kaagapay ng bawat mamamayan ang organisasyon upang makabangon muli mula sa matinding kalamidad o sakuna. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, nais ng Department of Agriculture na mag-angkat ng mga gulay at isda. Ito umano ay para masolusyonan ang epekto ng naging sunod-sunod na bagyo sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pumalo na sa 8 milyong piso ang pinsalang naitala sa agrikultura. Ito ay dahil sa magkakasunod na pananalasa ng mga bagyo sa Pilipinas. Kaya naman ayon sa Department of Agriculture, balak ng ahensya na mag-angkat ng gulay at isda. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mapipigilan nito ang pagtaas ng presyo ng gulay at isda, gayon din ang masiguro ang sapat at stable na supply. Aniya pinag-aaralan ng ahensya na mag-angkat ng 8,000 metrikong tonelada ng iba't ibang klase ng isda. Aasahan umanong makarating ito sa bansa sa unang 2 linggo ng Disyembre. Samantala, para naman sa gulay ay kasalukuyan ng pinag-aaral ng Bureau of Plant Industry ang mga posibleng pagtaas ng presyo ng ilang mga gulay. Inatasan din ang ahensya na pag-aralan ang ibang maaaring stratehiya para hindi na kailanganin pang mag-angkat ng mga gulay. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong 18 ng Nobyembre, bumisita ang delegasyon ng Pilipinas sa bansang Espanya na pinangunahan ng kalihim ng Department of Information and Communications Technology Ivan John Uy upang pag-usapan ang oportunidad ng pag-uugnayan para sa training and human resources development sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang diin ng kalihim ang paninindigan nitong pagtibayin ang pakikipagsosyo sa ibang bansa na nagbibigay daan sa pagbabago at pagsulong ng kakayahan ng bansa sa teknolohiya. Dagdag pa niya, pinagtutuunan ng pansin ng kagawaran ang paggamit ng pandaigdigang kadalubhasaan upang mapahusay ang mga sektor tulad ng pagproseso ng datos, blockchain at mga pangkalawakang teknolohiya. Nasa 117 sa 183 kandidato sa pagkasenador ang idineklarang nuisance candidates ng Commission on Elections o COMELEC. Ibig sabihin, nasa 10 na lamang ang hindi idineklarang nuisance. Ang nuisance candidate ay tumutukoy sa kandidatong nag-file ng kanilang kandidatura ngunit wala umanong tunay na hangaring tumakbo at nagdudulot lamang ng kalituhan o abala sa proseso ng halalan. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, inaasahang maresolba ang mga nuisance candidates hanggang sa susunod na linggo. Tinatakdang ibalik ng Department of Energy o DOE ang pagtatanggap at pagproseso online ng aplikasyon para sa kontrata ng renewable energy kasunod ng pagtigil nito ng 5 buwan.
Sa pahayag nitong Martes ng Undersecretary Rowena Cristina Guevara, ang pagpapatuloy nito ay naglalaman ng mas efficient at dumaan sa proseso ng pag-aproba mula sa Energy Virtual One-Stop Shop o EVOS system upang mas mapalakas ang sektor ng renewable energy sa bansa. Dagdag pa niya, ang mas pinabuting EVOS ay may opsyon para makakuha ng Certificate of Authority o COA ang mga developers online bago pirmahan ang kontrata. Ayon sa kagawaran, ang pagpapatuloy ng EVOS system ay nakatakda sa ika-25 ng Nobyembre sa panahong nakapagsimula na ang mga developers na isumite ang kanilang mga letter of intent at aplikasyon. Susunod sa News Force. DOH naglunsad ng catch-up immunization drive sa Metro Manila. Pinsalang dulot ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa 194 million pesos. BPSF maghahatid ng malawakang serbisyo sa Samar. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Umabot na sa 174 na milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura buhat ng pagputok at pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Higit na naapektuhan ng ashfall ang mga taniman ng kape, gulay at iba pang pananim, gayon din ang mga alagang hayop, palaisdaan na hindi pa rin nakakabangon sa dulot ng nagdaang El Nino. Sa kasalukuyan, nagbubuga ng higit 7,000 toneladang asupre ang bulkan na mayroong 16 na volcanic earthquake habang napapanatili ang estado sa ilalim ng kategoryang Alert Level 2. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagdedeklara sa ika-19 ng Hunyo bilang isang special working holiday upang gunitain ang kaarawan ni Dr. Jose P. Rizal. Layunin ng House Bill No. 10958 na ipreserba ang makasaysayang pamana ni Rizal at bigyang inspirasyon ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino mula sa kanyang diwa ng pagmamahal sa bayan. Nakakuha ang panukala ng 175 na boto pabor, walang tumutol at 2 abstensyon sa sesyon ng plenaryo noong Martes. Naglunsad ang Department of Health ng catch-up immunization drive upang mapataas ang bilang ng mga batang fully immunized na sakop ng NCR. Ang kampanyang Bakuna Bayani 1, Big Catch-up Immunization ay naglalayong mabigyan ang mga batang hanggang edad 23 buwan na hindi nabakunahan ng mga doses para sa tuberculosis, polio at iba pa gaya ng mga bakunang pentavalent, pneumococcal conjugate at inactivated poliovirus. Dagdag pa rito ay ang mga bakuna para sa hepatitis B, tigdas, mumps at rebulia. Naanyayahan ni DOH Regional Director Rio Magpantay ang mga magulang na dalhin ang mga bata sa vaccination sites upang mabigyan ng bakuna. Para sa year-end ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF sa darating na Biyernes, ang lalawigan ng Samar ang pinakahuling destinasyon ng caravan kung saan higit 100,000 benepisyaryo ang target na maserbisyuhan ng 250 programang nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Ayon kay House Deputy Secretary General Sofonia Sponyong Gabonada,
patuloy ang pagtugon at pagtiyak na maihatid ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo para mapabilis ang pagbangon ng mga residente. Sa pamamagitan anya ng BPSF ay maisa sa katuparan ng whole of a government approach kung saan sa taong 2025 target na maserbisyuhan ang 2/3 ng bansa. Bukod dito ay naghatid din ng pamahalaan ng 24 na truckloads ng ayudang pagkain at mini BPSF caravan para sa 4 na lugar sa rehiyon ng Bicol na nagtamo ng malawakang epekto sa lugar. Kinumpirma ng pamahalaan na makakauwi na ng Pilipinas ang overseas Filipino worker na nasentensyahan ng death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Alamin ang ibang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Ayon sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso. Ito ay matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia. Dati nang nasentensyahan ng death row si Veloso dahil sa mga kasong sinampas sa kanya ukol sa iligal na droga. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpayag na ito ng pamahalaan ng Indonesia na makauwi na si Veloso sa Pilipinas ay resulta ng mahigit 1 dekadang diplomasya at konsultasyon. Kaya naman nagpasalamat siya kay Indonesian President Prabowo Subianto at ang buong pamahalaan nito. Dagdag pa ni Marcos, resulta din ito ng malalim na ugnay ng Pilipinas at Indonesia, gayon din ang magkasamang dedikasyon para sa hustisya. Taong 2010 nang makulong si Veloso sa Indonesia dahil sa kaso ng drug trafficking. Nasentensyahan din siya ng death row ngunit napigilan noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino III. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ilang kongresista sinabing dapat lamang na ipagpatuloy ni Sara Duterte ang trabaho bilang vice-presidente. Mga panukalang batas para sa displaced Filipino workers ng Pogo sinisayat sa pagdinig ng Kamara. BBBM layong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. DA layong mag-angkat ng gulay at isda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pinsala dulot ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 100 milyong piso. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.